pagbabantay si EDSA bike lanes at ang kanilang mga paganda para po sa daloy ng traffic sa pagbubukas ng FIBA World Cup sa bansa. Bukas na po yan. At ipag-usapan with Attorney Romando Artes, Chairman po ng MMDA. Attorney Artes, magandang araw po. Magandang araw po, Sir Aljo at sa inyong taga-subaybay. Opo. Dahil bantay sarado ngayon ng MMDA ang bike lane sa EDSA, kumusta ang inyong assessment, sir? At may mga lumabag ba nitong mga nakaraang araw? Opo, marami pa rin pong lumalabag. Despite our warning, hindi pa po tayo kasi nag-itiket at itinatabay lamang po natin sila. Gusto ko lang pong linawin, ito pong bike lane policy na ito ay programa po ito ng DOTR. Tayo naman po ay nagpapatupad lamang ng batas. At dati naman po sinusunod yan, pero with the suspension or TRO sa NCAP, lumakas po ang loob ng ating mga kababayan, whether nagmumotor or four-wheel vehicles, na i-violate po yung safe space na inilaan ng DOTR para sa nagbibisikleta. Okay. Nitong mga nakarang araw po, Chairman, ay binibigyan muna ng warning yung mga lumalabag po dyan, mga motorista. Kailan po kayo talaga mag-issue ng ticket? Ngayon na po? Sa bike lane? We're thinking of next week actually, but we will not announce kung kailan kasi alam mo naman ating mga kababayan, hanggat alam na hindi kami maniniket ay patuloy na i-violate yung safe space nga po para sa mga nagbibisikleta. Opo. Okay. Alright. Maaari nyo bang ipaliwanag talaga, sir, no? Yung plano ng MMDA na gawing shared lanes ang bike lane sa EDSA. Kailan po ilalabas po ang desisyon tungkol po dito? May batas po na talagang for bisikleta lang itong mga bike lanes na ito Opo. Attorney. Actually, iyan po ay aming pinag-aaralan kasi sa amin pong datos, 165,000 na motorsiklo ang dumadaan sa EDSA everyday as compared sa mahigit 1,000 na nagbibisikleta araw-araw. So parang sa amin po, parang sa aming obserbasyon, ay underutilized itong portion ng karsada. So amin pong bubuksan yung diskusyon habang inaaral namin kung pwedeng maging shared lane na lang itong bicycle lane. At yan po pag-aaralan namin. Kung nakikita niyo po sa screen, may espasyo pa po doon sa may green lane na para sa bike, meron pang kapiraso na para sa pwedeng i-expand para i-accommodate naman po yung motorcycle. Meron lamang po mga challenges dyan na kailangan pa rin pong pag-aralan tulad ng pwede po ba silang lumabas dyan at pumasok sa mga overpass or underpass. Diyan lamang po ba sila? Optional lang yung paggamit ng mga motor dito sa bike lane? May oras ba? Marami pa pong dapat ikonsidera na amin pong aaralin. At sa August 29 po, nagpatawag tayo ng stakeholders meeting. At yung kalalabasan naman po ng pag-aaral at diskusyon tungkol dito ay isasubmit po natin sa DOTR na siyang may karapatan na magpasya kung ano po ang pwedeng gawin dito sa bike lane. Minsan nagbibisikleta po ako sa Marcos Highway. Meron pong portion doon na pwedeng gamitin ng mga siklista ang bangketa. Opo, meron po silang ginawa ang MMDA yata doon, sir, no, na tuloy-tuloy lang, seamless ang biyahe ng mga bisikleta, katulad po sa Japan. Why not pwede natin gawin yan sa EDSA, sir? Actually, kasama yan sa aming pag-uusapan sa August 29 dahil ang aming iniisip, itong existing bike lane, whether or not palawigin, ay shared between bicycles and motorcycles. At yung pong bangketa natin na hindi rin naman po nagagamit ng mga pedestrian, ay shared naman po between bisikleta and pedestrian. Pero yung long-term solution po na nakikita natin dyan, Sir Aljo, ay yun pong paglalagay ng elevated walkway and bikeway sa EDSA. Yan po ay pinag-aaralan na ngayon. Nagpapagawa po tayo ng feasibility study and detailed engineering design kung pwede pong gawin. Ang una po naming nakita na portion na medyo maluag yung bangketa ay yung pong segment between Guadalupe hanggang Cubao.
Guadalupe and Cubao. Opo, maganda po yan, ha? Pwede din magamit ng pedestrian yan. Di ba, sir? Merong ganong ginawa na sa Makati. Actually, from De La Rosa, papunta ka na ng EDSA eh. Ito yun naman para sa mga pedestrian. Actually, Papasok ka sa mga malls. Why not? Gawin natin sa EDSA yan. Maganda po yan. Actually, ang iniisip po namin, yung sa southbound side ay two-way for bicycles at yung pedestrian po southbound from Guadalupe to Cubao, two-way din po ay exclusively for pedestrians para magkahiwalay po sila. Ano po ang reaksyon naman ninyo sa payag ng isang transport advocacy group na delikado para sa mga siklista kung gagawin shared lane, mga bike lane sa EDSA? Hindi po ako masyadong agree dyan kasi pag sinabi po natin yan, parang sinasabi niya na yung mga nagmumotorsiklo, lahat sila ay kamote or walang disiplina. Siguro po sa proper guidance at sa proper regulation po na ipalalabas kung sakaling maging shared yan, yung ating naman po mga kababayan na nagmumotor ay pwedeng sumunod. Ang nangyayari lamang po dahil nga po may mga kumukonsente na tulad ng ganyan, kaya po rin mas tumitigas ang kanilang ulo. Pero I think pwede naman pong pag-usapan, ayusin ang regulasyon kung paano gagamitin pareho ng motorsiklo at ng nagbibisikleta yung shared bike lane and motorcycle lane kung iyan po ay patutupad. At sa tingin po namin ay pwede pa rin naman pong madisiplina itong mga nagmumotor para hindi po sila maka-aksidente na nagbibisikleta. Okay, bukas po ay walang pasok no, sa Metro Manila dahil po sa pagbubukas, formal na itong pagbubukas ng FIBA World Cup. Opo, ano po ang inyo pong abiso? Nakikinig ang ating mga motorista, nalalabas pa rin ng bahay no, ng kanilang mga tanang bukas po sa Metro Manila. May coding ho ba? At sir, you have all the freedom na to advise our motorists tomorrow. Una-una po, hindi po tayo magsususpend ng number coding dahil umiiwas nga po tayo o nagbabawas ng traffic. Alam naman po natin, pag nagsuspend tayo ng number coding, dumadami po ang sasakyan sa lansangan, 20% more. So, nagkikreate din po ng pagbigat ng daloy ng traffic, kaya hindi po tayo magsususpend ng number coding. At ganoon din po, nanawagan po ako sa ating mga kababayan, kung wala pong masyadong importanteng gagawin bukas, manatili po sa bahay. Dahil ang MMDA po ay magpapatupad ng stop and go traffic scheme sa mga selected na lugar habang isinasagawa po itong FIBA World Cup. Although yung bulk po niyan ay dadaan sa bus carousel, pero may mga pagkakataon po na lalabas sila sa bus carousel. Kaya po, may pagbibigat pa rin po ng daloy ng traffic. So, again, nananawagan po ako sa ating mga kababayan na kung wala pong importanteng gagawin sa labas, ay manatili na lamang po sa loob ng bahay. Epektibo ba ang truck ban din bukas, lalo na dyan sa Bulacan area, Chairman? Opo, nagpatupad po ng truck ban dyan sa may Bulacan dahil yung opening po ng FIBA World Cup dito sa Pilipinas ay dyan po gagawin sa Philippine Arena sa Bulacan. Kaya po minabuti na ipagbawal muna po yung paglabas ng mga trucks dyan sa lugar para makabawas din po sa volume ng traffic. Opo, okay. Pagkatapos po ng opening sa Biyernes, hanggang kailan ba? Hanggang September yata no, ang laro ng FIBA. Paano po natin pinaghahandaan ito? May klase pa sa magsisimula na po. Actually, nagsimula na ngayon yung klase sa ilang mga pampublikong paralan para maibsan po ang traffic next week. Opo, tayo naman po ay naghanda. Nasabi ko nga po kanina na ang mga atleta naman po at mga delegado ay padadaanin sa bus lane. Dalawang venues lamang naman po ang paggaganapan. Iyan po ay ang Araneta Center at MOA Arena. Kalimitan naman po ng mga teams ay nakabilet sa malapit sa venue. So, hindi po masyadong mahaba yung kanilang travel. At stop and go traffic scheme lang naman po during the time na dadaan sila para makapasok sa venue. Ang MMDA po ay magdi-deploy ng 1,300 plus
na personnel to man the traffic. Aha. At sisiguraduhin po namin na mami-minimize yung epekto ng stop and go traffic scheme po natin sa malapit sa venue. Alright, maraming salamat sa inyong panahon, Attorney Romando Artes, Chairman po ng MMDA.